Detalye sa pagbatikos kay Mark Alcala dahil sa relasyon nila ni Catherine Bernardo. Mula noong mapag-usapan ang nagbubungang relasyon ng aktres na si Catherine Bernardo kay Lucena City Mayor Mark Alcala, marami ang narinig na mga komento mula sa mga netizens na hindi sumasang-ayon sa pag-iibigan ng dalawa. Pero dinedma lang nila ito at nang sagutin din ng mommy ni Kat na si Min Bernardo ang tungkol dito. Sinabi niyang walang katotohanan sa mga chismis na nababasa at naririnig ng mga tao. Wala nga hanggang sa ngayon ang nakakaalam ng tunay na estado ng relasyon ni Catherine at Mark, pero may resibo ang inilabas ang mga netizens na magpapatunay na mayroon ngang ugnayan ang dalawa. Gayunpaman, kahit maraming nagmamahal kay Catherine, hindi naman kaagad na matatanggap ang pagkakaroon niya ng bagong minamahal, lalo na't mahigit isang dekadang tinutukan at tinilian ang on and off screen tandem nila ni Daniel Padilla. May ilan na nakamove on na sa love team niya noon, kaya naman suportado nila ang bagong love life niya ngayon. Pero maraming mga bagay ang nagbago ngayon sa buhay ni Catherine at masaya siya sa pagiging independent niya. Hindi pa nga kumpirmado noon na may relasyon sina Catherine at Mark. May mga naririnig ng ang pambabash sa alkalde ng Lucena dahil na rin sa pagkakaroon nito ng mga relasyon noon sa sikat na mga tao. Sa madaling salita, nahuhusgahan kaagad siya kahit walang nakakaalam sa kwento kung bakit hindi nagtatagal ang mga relasyon niya. Nitong isang araw nga lang ay usap-usapan sa social media platform na TikTok ang tungkol sa pagsagot ni Mark sa mga netizens na nagtatanong kung kailan nila makikita na magkasama ang dalawa. Ayon sa nabasang kasagutan nito, sinabi niyang pag wala ng toxic na bashers. Nagkaroon din ayon sa mga ulat ng liking and unliking spree ang account ni Mark sa mga komento tungkol sa pagsasama nilang dalawa sa publiko. Kaya naman lumalabas na never silang makikitang magkasama sa publiko dahil sa dami ng bashers ni Mark ngayon at hindi rin naman daw titigil ang mga ito kaya walang pag-asa na mangyari ang inaasahan ng ilang mga fans. Pero para sa mga nakamove on na sa past ni Catherine, kilig lang ang naramdaman nila sa naging pagsagot ni Mark. Iyon nga lang may mga nagsasabing hindi naman daw talaga si Mark ang may hawak ng nasabing account. Kaya naman walang tama ang mga bashings kay Mark, maging ang mga hate comments na binabato sa kanya. Kahit din daw ang mga nakaramdam ng kilig sa mga comments, ay walang bisa dahil hindi naman personal na hawak ng alkalde ang TikTok account nito. Ang team niya ang namamahala sa mga social media platforms na mayroon siya. Kaya naman hindi masasabing authentic o totoo ang mga replies na nakukuha ng mga netizens mula rito. Subalit kahit noon pa man at hindi pa nagsisimulang mabasa ang mga replies nito sa social media, matindi na talaga ang mga bashings na nakukuha ni Mark. Kabilang na rito ang masabihan siyang inuna muna niya ang magpasarap at magbakasyon kasama si Catherine at mga kaibigan nito kaysa tumulong sa nasasakupan nitong lugar noong kasagsagan ng bagyo. Ani ng ilan, binabaha at binabagyo na raw ang Lucena, pero hindi matagpuan ang kanilang alkalde, na noong panahong iyon ay nalamang nasa Australia pala. Ilang beses na ring nakita ang mga litrato ni Mark habang may hawak itong manok, at tila sumali sa pagsasabong, isa sa mga pinakaayaw ng mga mamamayan dahil may bahid ng maruming pera ang sinasabing laro na ito. May ilang mga resibo rin na inilabas sa mga netizens, maging ang mga taga-Lucena mismo, na nagsasabing hindi naging maganda ang pagpapalakad ni Mark sa kanilang lugar. Ang isa pang kwento ng mga nakakita kay Mark ay mas malakas daw ang pagpunta nito sa ibang lugar, lalo na noong maispatan siya sa Bacolod. Pero hirap na hirap daw ang mga kababayan nito na makita siya sa kanilang syudad. May mga nagsilabasan din na issues tungkol kay Mark, ngayong involved na raw siya kay Catherine. Ayon sa isang netizen, nagsunod-sunod na raw ang mga issue ng alkalde. Mula raw sa pagpapasara ng mga restaurant sa dates nila ni Catherine, pag-confiscate ng phones ng mga empleyado ng restaurant kung saan sila nagde-date, pagsama ng 10 bodyguards na pinapasahod ng gobyerno sa dates nila ni Catherine, at sa issue ng palengke na marami nang naaksidente. Isa rin sa pinupunto ng mga netizens ay kasama din ang pamilya ni Mark at ang dynasty sa Lucena sa paglustay ng pera ng bayan. Kaya naman marami ang nagsasabing nanghihinayang sila kay Catherine dahil alam nilang maayos na ang buhay nito.
Pero nang madikit sa pangalan ni Mark, nasisira lang daw ang imaheng iningatan niya noon. Ngunit marami naman ang nagtanggol kay Mark sa kabila ng mga pambabatiko sa kanya. Ang ilan sa mga ito ay lumabas noong nakita silang papuntang Australia. Ani ng ilang mga netizens, they weren't together, same place, maybe different times. NAIA is the gateway for all international flights. Normal lang yon. Para naman sa isa, yes, mayors can take vacations. May OIC or acting mayor naman na humahalili. Usually the vice mayor, then the top counselor steps in. Sagot naman ng isa na pinupuna ang pagde-date nila. If they're dating, so what? They're both single. Wala silang tinatapakang tao. Bashing won't change anything. Kahit nga sina Catherine at Daniel, di rin napigilan ng opinyon ng iba. Ang reaksyon naman ng isang netizen, bottom line, hayaan na lang natin sila. Buhay nila yan. Let's be kind, real, and maybe even happy for them. Subalit may isang netizen ang nagsabing walang masama sa ginagawa ni Mark, lalo na kung sarili niya itong pera. Pero mali kapag pera ng ibang tao ang pinagkuhanan niya ng pondo. Not if you're vacationing on the country's dime. He's an elected official, not a private citizen. She's a public figure and an influencer. She's not immune to public discourse. If we're going to use your own logic na walang mali, then why are they hiding if wala palang mali? Unang pinag-usapan ang tungkol sa pagpaparamdam at panliligaw di umano ni Mark kay Catherine noong kalagitnaan ng taong 2024. Pinangalanan ang politikong ito dahil sigurado ang source na naglabas ng impormasyong ito na doon papunta ang pagiging malapit ni Mark sa aktres. Ngunit pagdating naman daw sa pag-ibig, mas gusto niyang gawin itong pribado dahil alam niyang bukas na sa publiko ang kanyang buhay bilang isang politiko. Iyon ay nais niyang panatilihing pribado para na rin sa kanyang magiging katuwang sa buhay. Sa pagtungtong naman niya sa edad na 30, masyado pang maaga sa tingin niya ang lumagay siya sa tahimik. Mas nakatutok din kasi siya sa trabaho at mas uunahin daw nito ang bayan kaysa sa personal na buhay. Nabalita rin noon galing sa butihing source ni OG Diaz na around November or December 2024 ay naging mag-on na sina Catherine at Mayor Mark. Pero hindi kaagad pinaniwalaan ni OG ito dahil walang litrato na makakapagpatunay na sila nga ay may relasyon. Kung ano man ang totoo sa relasyon nilang dalawa, pawang sina Catherine at Mark lang ang makakasagot nito. Ang tanong ng karamihan, wala nga ba talagang legit na mga litrato mula sa mga netizens ang dalawa na makikitang magkatabi o magkasama sa iisang frame? O sadyang pinagbawalan lang na makuhanan sila ng litrato at bantay sarado ang mga ito ng mga bodyguards ng alkalde? Inaasahan naman na maririnig ang panig ni Catherine at Mark tungkol dito sa lalong madaling panahon dahil mas maraming naglalabasan ng negative news kaysa positive news sa kanilang dalawa. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Type your thoughts in the comments section below.